We're back sa isa na Wala naman. pa. We're We're back back. sa isa na namang episode ng Takbuhan. Okay, so anong topic natin today? Ngayon ang topic natin ay energy gel. Energy gels. Ayan, so nandito na ang aming mga Ginagamit na gels sa training and race. sa race. Yeah. And by the way, ang aming supply ay nanggaling kay The Athletes Food. You can check them out. So meron din naman silang mga IG and FB. IG, Saan FB. kayo makakabili, makaka-order ng Makakakuha mga ng gels. gels. Bakit kailangan natin gumamit ng gel? Sige, magandang question. Unang question, why? So, ayun, sa running kasi, syempre, normally, ang madalas nating pinagtutuunan ng pansin is hydration, di ba? Lalo na kapag beginner, nung beginner runner tayo, madalas, nagsusweat ka, kailangan mo ng pampalit ng electrolytes, ganyan. Since ang sweat is liquid, Ah, so ah. ang thinking natin, Kailangan mong palitan din ng liquid. So, may electrolytes. Saka, even here sa Philippines, mas naka-focus, 'di ba? Lalo na pagdating sa sports, hindi lang naman sa running, pagdating sa sports, masyadong nafo-focus yung sports drink, 'di ba? Kaya ayun. Tapos, at saka napansin ko din, malaking factor yung gel sa training. Siyempre sa training kasama na yung race. So, hindi lang dapat nagfo-focus tayo sa sa hydration, kundi din sa mismo pati nutrition. nutrition, tsaka Yung fuel. Yeah. Yun. Kasi sa running, kailangan natin ng fuel. Kasi parang, I-replace natin lahat ng calories na na-burn natin. yes. Kasi hindi lang naman electrolytes yung nawawala na kailangan natin i-replace. Siyempre, at the same time, kapag exert tayo ng effort during the run, na dideplete mo din yung carbohydrate reserves mo. So, syempre, along the way, kailangan mo rin i-replenish yung carbohydrates, yung iba pang mga, yung sugar. So yun, doon So, papasok yung energy. Kaya kailangan ng gel. Kasi si hydration, hindi naman siya enough para isupply lahat yung need mo. Since si fuel, parang sa sasakyan, di ba? Na kailangan mo ng fuel para umandar ka. Yun. So, kung matatandaan niyo sa previous episode namin, Ayoko ng gel. Ako din. Nasusuka ako kasi para siyang kumakapit sa lalamunan. so yun nga, hindi kami, Ayaw namin ng gel. kasi yung consistency ng mga gels noon, masyadong thick, nakakauhaw. Tsaka bumabara dito. Mm. Parang ang ako personally, nahihirapan akong i-intake. Lalo na syempre during run, doon ka mag-gel, di ba? So parang hirap mong ibaba. Kasi parang sa sobrang thick niya, parang naiiwan dito sa lalamunan mo. So yun ang isang reason why before ayaw namin ng gel. Hanggang sa na-discover Yan. namin ang Na meron pa lang ibang consistency. Ah. So kaya meron tong si High high Five. five. And of course, pati din si Martin. Si High Five kasi mas watery, liquidy yung consistency niya. So, para ka lang uminom ng juice. Yes. Yun. And yan, with fruit juice din kasi ang ingredient nito. So, all natural. And So, kaya vegan. mas pasok sa amin to na ginamit na namin siya. Correct. Nakasama na to sa training namin. And of course, sa race day. At sa siya, parang, di ba dahil fruit juice yung consistency niya, tapos at the same time, yung lasa niya, para kang nga lang din umiinom ng fruit juice. Pero hindi ka madaling mauhaw. Hindi ka nag-crave for water. Kasi yung iba yung sa sobrang
tamis, di ba? Thick and mas super Parang sweet, na sweet. hindi mo na maintindihan. Ang tendency, iinom at iinom ka ng something liquid para ma-wash down mo yung Gel. sobrang tamis pa. Yun. So, kagandahan, maganda yung consistency niya for us. And pati din tong si Morten, okay din ang consistency niya. Si Morten, para kang kumain ng gelatin. Yes, hydrogel naman ang kanyang consistency. Nung eto. Kaya Hydrogel yun. siya. So, dalawa din ang neto. Isang non-caff and Ito naman, caffeinated. caffeinated siya. Yung sa Morten kasi, si caffeinated, sa isang araw, max lang na 4. So, tignan nyo din kung ilan lang ang pwede i-intake at allowed per day. Kasi ang isang gel ng Morten Caff ay katumbas ng 1 espresso. So, lalo na yung mga runners dyan na yung sensitive sa caffeine. Kasi baka masyadong kahit for example, isang sachet lang yung na-intake mo. But sa sobrang yung sensitive mo sa caffeine, baka mag-palpitate ka naman, di ba? So, habang mga naka-heart rate na training. Tsaka, baka syempre, pag tumatakbo tayo, mabilis na yung heart rate niyan. Plus, dadagdag ka pa nitong caffeinated. Baka, di ba? So, dapat, before din tayo mag-intake ng any gels, make sure na basahin din natin. Basahin natin yung mga, parang directions, kung ilan yung allowed. Si High Five kasi, ang inaalam niya is in every 20 minutes 1 gel. Pero usually pag training namin, lalo na pag kunwari, easy run lang, tapos medyo easy run, tapos long distance. Pwede na siguro kahit in every 45 minutes, mag-take ka ng gel. Kasi since ang easy run naman, hindi ka sobrang effort. So, pwedeng, 45. Masustain lang naman yung mismo. At least ma-replenish mo lang din yung energy na mo. wala. Okay. Tsaka para din, pagdating nung end ng workout, lalo na pag LSD talaga, hindi ka naman sobrang pagod na pagod. Mabilis yung recovery mo after. So, hindi ka ngarag. Yun. Pagdating naman sa price, syempre, alam natin, or alam na nung karamihan sa runners, mura itong si High Five. Yes. Compare natin kay Morten. Ang difference lang is, si High Five kasi, since siya, sa isang oras, 3 gels. Si Morten kasi isa. So, kaya ang ginawa namin ng race day namin, nung Bohol, minix namin para hindi kami kulangin kung High Five lang yung gagamitin namin. And mas madami ka nga naman kasi dadalhin, di ba? Saka syempre i-intake mo din mas madami. And as much as possible, kung tatakbo ka, mas lesser, mas light, mas maganda. Mas magaan, mas mabilis kang tumakbo. Kasi kung madami kang dala, mabigat. May excess, may excess baggage. Excess baggage. Mahihirapan kang tumakbo. So, yun. Kaya, yun nga, ang kagandahan din dito sa High Five at sa Morten. Nung trinay namin na ipag-mix, hindi naman sila nagkontra pagdating sa tiyan. Kasi may mga ibang gels din na siguro, syempre depende pa rin sa paano i-intake ng katawan mo yung gel. So, for us, okay yung mix niya. Hindi siya nagkukos ng anything stomach issues. Lalo na yung GI. Kasi lalo, kapag race, pag nagkaroon ka ng stomach issue, na yun, mahirap. Kumbaga, mahirapan ka na makarecover along the way. Karamihan sa mga ganong sitwasyon, DNF na. Kasi syempre, hindi na kaya. Saka, lalo na kung naghahabol ka ng PR.
Yung iba, DNF or matapos na lang yung race. So maganda itong na nagawa naming mix ng Morten and Hi-Fi. Kaya lalo nung during nung training natin. Kasi importante na magamit mo muna yung gel during training para pagdating ng race day, hindi mabigla yung tiyan mo. Correct. Though, may mga tao na mas prefer nila saka lang sila gagamit pag race day na. Lalo na yung mga, yung Morten. Itang si Morten. Kasi syempre nga pagdating nga naman sa price, kung lahat din ng training mo ay susustain mo with Morten, masyadong magastos. Pero kung afford naman, why not? Kasi sobrang effective niya. Kumbaga sulit yung binayad. Kumbaga training ka pa lang, PR ka na. Sa training pa lang, pumi-PR ka na. So, yun yung maganda naman din na mix niyang Kaya nung sa Bohol namin, PR. Sabi ko nga, nadala sa gel. Siyempre, malaking sabihin na natin na sa running kasi, ang training, it consists of, siyempre, yung training mo ng yung run mismo. Kasama na dun yung nutrition, yung fuel, hydration, fuel. Kasi kung lahat yan wawala, sleep, kasama yung sleep, kasama na lahat. malaking, yun yung mga factor siya para ma-beat mo talaga yung PR mo. Bukod pa dun sa pagiging consistent mo sa lahat. Kasi kahit na consistent ka sa running, pagdating sa fuel, na-short ka. Oo. Kaya, di ba, may mga races, even mga elite, di ba, may mga instances na hindi nila nakukuha yung mismong hydration nila at saka fuel during race. I remember yung nangyari kay Kipchoge, yung isang sa Boston. Boston ba yun? Boston. Yung na-miss niya. May na-miss siyang hydration dun sa 30-kilometer mark ata. Hindi niya nakuha yung battle niya. Diba from there, nag-deteriorate yung performance niya. So same with for gels, for nutrition, for fuel during the race. Pag hindi mo din na nakukuha yung nutrition mo and fuel mo as planned, malaking factor siya sa performance mo during the race. Kaya magandang during the training, inaano mo na rin siya, sinasanay mo na yung katawan mo na ganito yung magiging fuel in every, yung iba kasi in every minutes, 30 minutes, yung iba in every 5 kilometer, lalo yung mga elite. Every 5 kasi kilometer. effort mo nga naman talaga. So kaya, kami, nung race namin ng Bohol, every 30 minutes. And then, alternates. Or, depende sa inyo kung paano niya i-mix yung dalawang gels. during ng training, para at least, hindi ka nang malito kung ano yung mga gagawin. So that's it. Yun ang aming mai-share sa ating Talkbuhan session. Episode 2. For today. Yes. Thank you for watching. And hope may natutunan kayo. Na-share kaming information yes, sa inyo. bukod sa previous namin na hydration and more talkbuhan. More Talkbuhan sessions soon. Bye! Bye!